Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 15 kabanata ng Aklat ng Hukom. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat Lord sa pagkakataong minsan pa ay aming mapag-aaralan ng iyong mga salita. Tunay nga Panginoon na sa iyo Panginoon ay walang imposible. Salamat Lord sa mga pagkakataong tulad nito na amin pong ma-enjoy ang iyong mga salita kung saan Lord ay makakatulong sa aming paglago, sa aming buhay, pananampalataya. Salamat Lord, we give you glory and honor in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Verse 1, sabi dito, hindi nagtagal at dumating ang panahon ng anihan. Dala ang isang batang kambing, dinalaw ni Samson ang kanyang asawa, ngunit ayaw siyang papasukin ng biyanan niyang lalaki. Sa halip ay sinabi, akala ko'y galit na galit ka sa kanya, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Ngunit kung gusto mo na riyan ang mas batang kapatid niya at mas maganda pa sa kanya, maaari mo na siyang kunin. Sumagot si Samson, sa ginawa ninyong iyan, hindi ninyo ako maaaring sisihin sa gagawin ko sa inyong mga Filisteo. Umalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Pinagtali niya ang mga ito sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng sulo. Pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo at pinakawalan sa triguhan ang mga asong gubat. Kaya nasunog lahat ang trigo, hindi lamang ang mga naani na kundi pati iyong hindi pa naaani. Ganoon din ang ginawa niya sa taniman ng olivo. So dito pa makikita natin na pagkatapos ng ilang panahon, bumalik si Samson para kunin yung kanyang asawa. Pero ibinigay na pala ito ng ama nito sa iba dahil inakala niyang galit si Samson. Dito hindi na siya nakipag-usap, kundi gumanti na siya. Pinagtali niya ang buntot at nilagyan ng apoy at pinakawalan sa bukiran. Makikita natin dito yung apoy po ay simbolo ng galit, Yung 300 asong gubat or foxes na tinalian ang mga buntot ay nangangahulugan po na planado. At yung bukirin, yung ani, kung saan ito yung kanilang kabuhayan, ito yung tinarget ni Samson, na bilang pagganti. Kaya dito makikita natin yung galit, na hindi natin isinusurrender kay Lord ay nagiging apoy na sumisira hindi lang sa kalaban kundi maging sa mga inosente. Kung mapapansin niyo po, kapag tayo ay masyadong galit tapos hindi naman natin to na i-address ng tama, hindi yung taong-tao yung ating kinakausap. May mga tao na naaapektuhan ng galit natin, na kung saan kahit di naman siya dati galit pero dahil sa'yo, nagalit na rin siya, So, maraming tao ang napapahamak dahil po sa mga galit na hindi po natin isinusurrender sa Panginoon. Kaya kapag ang galit, ay tulad nito, dapat po ay ilapit natin ito kay Lord. Ang tanong, kapag nasasaktan ka ba, kanino ka unang lumalapit? Sa Diyos ba o sa emosyon? Sa emosyon na kung saan ka dalhin, Kasi yung ating emosyon po talaga, yan ang magtutulak sa atin para makagawa tayo ng hindi maganda. Makikita rin natin dito yung pattern ng pagkakasala, pagdating po dito sa kabanatang ito na kasalanan, tapos ganti, tapos mas matinding ganti na nauuwi po sa pagkawasak, po. So, ito yung paulit-ulit na nakikita nating cycle dito sa aklat na to, sa ating nababasang ito, kung saan ay giging sanhi ng pagtalikod or paulit-ulit na pagtalikod at pagdurusa. Ang paghihiganti ay hindi kailanman nagdadala ng kapayapaan. Kaya nga ang sabi ng Romans 12:19, akin ang paghihiganti. Ito po ang sabi ng Panginoon. So, huwag nating ilalagay sa ating mga kamay ang mga bagay na ito. Sabi ito ay pinagtanong ng mga Filisteo kung sino ang may kagagawa niyon at nalaman lang si Samson sapagkat ibinigay ng biyanan niyang taga-Timna ang kanyang asawa sa kasamahan ni Samson. Kaya pinuntahan nila ang babae at sinunog siya pati ang ama nito.
Sinabi ni Samson sa mga Filisteo, dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo. Sila'y sinalakay niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos, umalis siya at tumira muna sa yungib ng Etam. Dito makikita natin, no, pinatay ng mga Filisteo ang asawa ni Samson at ang ama nito bilang ganti dun sa ginawa ni Samson. Ano po? Dahil nakita nila na kaya ginawa yun ni Samson dahil ito yung ginawa ng biyanan niya. Ano po? At dahil naman sa ginawa ng mga Filisteo dito sa asawa ni Samson at sa tatay nito, si Samson naman ay gumanti ulit, no? At maraming pinatay, no? So dito makikita natin yung kasalanan, no? Pag may nagkasala, gaganti yung isa, tapos yung isa naman mas gaganti naman ng matindi. Kaya naman ito ay nauuwi sa mas matinding pagkawasak, no? So ito po ay larawan ng kasalanan, no, sa aklat ng Judges, kung saan talaga po yung cycle ng yung cycle po ng kasalanan, no, ay nakikita natin dito na paulit-ulit, no, nagiging sanhi ito ng paulit-ulit na pagtalikod at pagdurusa ng mga taga Judah at Filisteo. Ano po? So kaya dito makikita natin talaga yung paghihiganti ay hindi kailanman hindi kailanman nagdadala ng kapayapaan, sa halip talaga ay ng matinding kaguluhan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa Romans 12:19, akin ang paghihiganti, no? So dapat ibigay po talaga natin kay Lord yung paghihiganti kasi siya po yung tapat kong humatol. Verse 9, sabi dito, isang araw, kinubkob ng mga Filisteo ang Judah at sinalakay ang bayan ng Lehi. Nagtanong ang mga taga-Judah, bakit ninyo kami sinasalakay? Upang hulihin si Samson at gawin sa kanya ang ginawa niya sa amin, sagot nila. Kaya't ang 3,000 kalalakihan ng Judah ay nagpunta sa yungib ng Etham. Tinanong nila si Samson, hindi mo ba alam na tayo'y sakop ng mga Filisteo? Bakit mo ginawa ito sa kanila? Pati kami nadadamay. Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin, sagot niya. Sinabi nila, naparito kami para gapusin ka, isusuko ka namin sa mga Filisteo. So sumagot si Samson, payag ako kung ipapangako ninyong hindi ninyo ako papatayin. Sabi nila, hindi ka namin papatayin, gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila. Kaya't siya ay ginapos nila ng 2 bagong lubid at inilabas sa yungib. Ayun. So dito makikita po natin po na dahil sa takot ng mga taga-Judah sa Filisteo, no, ibinigay nila ngayon si Samson doon, no, para itali, no. So mas pinili nila yung kapayapaan sa kaaway kaysa ang kalayaan, no, sa Diyos. And then makikita din natin dito, ito yung talagang patunay or palatandaan ng isang espiritu ng kompromiso, no? Yung bang tipong okay na kami basta walang gulo, okay na, tahimik na lang basta walang gulo, ganyan. Tandaan po natin na kapag ang Kristyano ay piniling manahimik sa mali para lang hindi magkagulo, no? O kaya kapag mas mahalaga sa kanila yung approval ng tao kaysa sa kalooban ng Diyos, so ito po talaga ay hindi ito nagiging pagpapala, no, kasi ito yung nagiging sanhi ng ating pagiging alipin or pagkagapos doon sa sitwasyon. Verse 14, sabi po dito, pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng naghihiyawang mga Filisteo, ngunit si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang nasusunog na lubid or na sinulid, no. Sabi dito, may nakita siyang panga ng asno, dinampot niya ito at siyang ginamit sa pagpatay sa may 1,000 Filisteo. Pagkatapos, umawit siya ng ganito, sa pamamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Sa pamamagitan ng panga ng asno, nakabunton ang mga bangkay ng tao. Pagkatapos, itinapon niya ang panga ng asno at ang lugar na iyon ay tinawag na burol ng panga. Ayan. So dito makikita natin na hindi dahil kay Samson, no, kundi dahil sa espiritu ng Diyos. Ano po, kung wala yung espiritu ng Diyos, hindi yun kakayanin ni Samson. At ang sabi dito, yung panga ng asno, isang simpleng bagay, no po, na hindi naman siya matalim, no. Ito yung naging sandata niya, no, or naging sandata sa kamay ng Diyos, no. Pero kung makikita natin dito na kahit na anumang bagay
ay pwedeng magamit kung ito ay bigay ni Lord, kung ito yung pinapagamit ni Lord ay nagiging mas mabisa po ito, mas magiging makapangyarihan, no? Hindi mahalaga kung gaano ka kasimple or kahina, kapag sumaiyo ang Panginoon, sapat ka, no? Yun, so ang tanong, ano ang panganang asno sa buhay mo na maaaring gamitin ng Diyos? Ano nga ba yung meron? Ano yung kapit mo ngayon na pwedeng gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian sa buhay mo? No? Verse 18, sabi po dito, pagkatapos, si Samson ay nakadama ng matinding uhaw, kaya tumawag siya kay Yahweh at sinabi, pinagtagumpay ninyo ako, ngunit ngayon mamamatay naman ako sa uhaw at mabibihag ng mga hindi tuling ito. Kaya't ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa lehi, uminom si Samson at nanumbalik ang kanyang lakas. Ang bukal na iyon ay tinawag niyang bukal ng tumawag sa Diyos. Naroon pa ito hanggang ngayon. Si Samson ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 20 taon, bagamat sakop pa rin ng mga Filisteo ang lupain ng Israel. So dito po makikita natin na pagkatapos ng tagumpay, nauhaw si Samson at halos mamatay, doon siya tumawag sa Panginoon. So minsan, saka lang tayo lumalapit sa Diyos kapag ubos na tayo, pag pagod na tayo, pag hirap na tayo, kapag wala na tayong kayang gawin. Ano po? So pinadaluyan ng Diyos ang tubig, ang isang batong simbolo ng probisyon, ng buhay, ng refreshment. Ano po? So ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng tagumpay. Siya rin yung Diyos na nagbibigay sa atin ng sustento, ng probisyon at pagkatapos ng ating laban sa buhay. So dito po makikita natin sa Kabanata 15 na yung galit ay hindi kinokontrol, no? Yung ang galit na hindi kinokontrol ay sisira sa iyo at sa iba. Ano po? Pangalawa, makikita din natin dito yung kompromiso ng bayan ng Diyos ay mas mapanganib kaysa sa kamay ng kaaway, no? So makikita natin po yan. And pangatlo, makikita din natin na yung lakas na walang disiplina ay delikado, no? So mahalaga po yung yung lakas natin, yung galing natin, dapat merong disiplina. Makikita rin natin sa kabanatang ito na ang Diyos ay maaaring gumamit ng mga taong imperfect, no? Mga taong hindi maayos. Ano po? So talagang yung kapangyarihan po talaga ng Panginoon ay hindi natin talaga matatawaran. At sa huli, makikita din natin na ang tunay na lakas ay hindi sa physical kundi sa espiritu ng Diyos. So, ang tanong, no? Sa anong area ka mabilis magalit, no? Or may cycle ba ng paghihiganti sa relasyon mo, no? So, kailangan maging malinaw po to dahil itong mga bagay na to ay dapat sinusurrender kay Lord at hindi po ito basta lang natin pinababayaan sa ating buhay. Tandaan po natin na ang Diyos ay nagsabi na sa akin ang paghihiganti. Kaya sana po may natutunan tayo, na may napagpala tayo sa ating pagbabasa or pagsasaliksik ng kanyang salita muli. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus lamang ang papuri.